Good evening, everyone. My name is JC Imperial, and I'm going to report the grounds for confiscation of PSP firearm. So first is no LTOPF or expired LTOPF. So dere is ang example ni is ang isa ka security guard is nagdala siya pusil, then ang kato ay yang gidala-dala na pusil is expired na day siya, no, sa katong niagi pa dayang bulan. So pwede na siya makonpiska sa ato mga otoridad kay expired naman ang iyang gigamit na iyang gidala na pusil. So next is expired or unregistered firearm. Example ani is ang agency is, for example, ang isa ka agency is naghatag siya sa security guard og nag-issue siya sa security guard og shotgun. Then ang kato din na shot na firearm day is wala din update ang yang registration dili unregistered na day siya. So makonpiska jud po na siya, no. So next is firearms with tampered, altered or obliterated serial number. So diri pod is ang parehas anang ginakonfiska na day na pusil kay ang ginabuhat nila na is ginatabunan nila ng serial number, ginapapa ganin nila, gina-erase para madili daw matunton. So pag once masakpan na sila is makonfiscate na siya na pusil. So next is firearm about to be used, actually used or just used in a crime. So ang kasabutan ni is kanang, for example, ang isa ka PSP is nakitaan na nanutok ba or nanutok siya sa iyang firearm sa isa ka civilian. So during sa ilang pag-away, so once na makitaan siya ang isa ka PSP, so pwede makonfiska yung iyang firearm. So next is ang unauthorized or unlicensed firearm. So ang example ani is so ang isa sa example ani is ang isa sa for example ang isa ka PSP is nagdala siya sa iyang personal gani na pusil na wala dili lisensyado. So ang pwede na siya makonfiska na pusil kay wala man na siya nasakop sa iyang kanang lisensyado na pusil na ginagamit ay ginadala kapag mo duty na siya. So next is ang court order. So sa court order is ang isa sa mga unsa ni ang nagasugo ang, for example, ang isa ka regional trial court is nagasugo na sila na kana na agency is kanang kumpiskahan na ilang mga pusil for investigation. So wala jud kay mabuhat ay so makonfiska jud na inyuhan tanan na pusil. So next is carried outside designated post without permit to transport or PTT. So ang isa na is ang PSP is nakitaan siya na nagdala siya sa iyang issue na rifle outside sa company, so, without PPT. So makonfiska jud na ang imuhang firearms na tungod kay wala man kay permit to transport or PTT na ginatawag. So next is service or supplied without proper authority. For example, ang isa ka ahensya kay naghatag na siya sa isa ka PSP og pusil, then gipahiram pud niya sa isa pa ka company na wala siya approval sa PNP o sa SOSYA. So ma-confiscate yun na imuhang pusilan na kay ginapahiram nimo yung pusil na wala ay approval sa PNP o SOSYA. So next is confiscation of firearms under section 174 or rule 42. So mo ni akong gingon ganin na expired LTOPF or no LTOPF.
So mo tayong gipasabot ako ganina na pag expire, once na ma-expired imong yan na or katunyaging bulan pa rin na expired, is bawal na jud nimo dalon imong issued firearms kay pwede na siya makonfiska. Then expired or unregistered firearms, so pag wala na din na rehistro or kanang na unregistered na imong firearm, is pwede din siya makonfiska kay dapat i-renew jud nimo ang imong firearms para pwede na nimo magamit, pwede nimo madala sa imong duty. So next is firearm with tampered, altered or obliterated serial number. So mo po niya akong ganina is ang firearm sa isa ka PSP is ginatabunan nila or gina-erase nila ang serial number para dili matuntun sa mga kanang otoridad. So next is confiscation of firearm under the section 175 rule 42. So diri makita na to ang mga button nila kung para makonfiska ang isa ka baril. First is when the firearm is about to be used in the commission of crime. So sabot ani is ang isa sa imong issued na pusil kung isa ka PSP is gamito nimo sa paghimo og krimen or for example kanang pang-rob or pang-rob sa mga bangko. So makonfiska jud mo pusila na, then mahatulan pa jud kag robbery. Dili lang konfiska ang imong madawat ana. Next is when the firearm is actually being used in the commission of crime. Dire is ang pusil na jud is gigamit na jud sa actual na krimen. For example, katong gingon ako ganina is robbery. So pag once na masakpan ka na gigamit din mo imong issued firearms pangawat sa isa ka bangko, is makonfiska jud na, then mapailan pug kag kaso. The next, when the firearm has just been used in the commission of crime. So there is ang imo ding issued firearms is gigamit na din na sa paghimo og krimen. So nakita na dito na gigamit na din na pusil sa pagbuhat og krimen. Next is service by the agency without proper authority. So makonfiscate japon imuhang issued firearm ani labaw na pag imuhang gidala na issue na pusil is wala saktong authority. So makonfiscate japon ang imuhang pusil ani. So when the firearm being carried by the security guard is unlicensed or a firearm is not authorized by the law and regulation for his or her use. So ang isa daw ka pusil is nadala daw sa isa ka security guard na walay lisensya, then dili po siya authorized na padalon og pusil. Ang isa sa mga unsa na is ma-confiscate jud ang imuhang pusila na kay unang-una is wala pa jud na lisensya, then wala pa jud nagkagi-authorize na magdala di ana, then gipugos jud nimo og gamit or gipugos jud nimo og dala. So ma-confiscate jud ang imuhang issued firearm ana. The next is when the confiscation of the firearm is directed by the order of the court. So ang dire ang pasabot ani is ang pag-confiscate sa pusil sa issued firearm nimo is gi-order jud sa korte. So wala jud kailangan mabuhat ana, is ma-confiscate jud ang isa ka imuhang issued firearms ana basta gi-order na jud na sa korte. Basin siguro ginabuhat na din na sa mga dautan na firearms mo nang gitugot na jud sa court na i-confiscate na jud na firearms. Next is when the firearm is used or carried outside the property, compound or establishment. So ang ginapasabot diri is ang imuha ding issued na firearms is para lang dito sa isa ka compound, then gawas na din na nimo day or gidadala na din nimo sa gawas. So ma-confiscate jud ang imuhang issued firearms ana kay wala makagihatagan og katong giingon ako ganina na permit to transport. So
ma-confiscate jud ang imuhang issued firearms nimo ana pag ginadala na nimo sa gawas na wala kay permit to transport. In all the above cases, the confiscating officer shall immediately inform the agency concerned. So sabutan ni sa tanan daw to katong gipang-ingon ako ganina or katong gina-explain ako ganina is ang officer jud kay ginapadali jud na niya ang pag sikaso ani sa mga nianin na mga cases kay para prehas atong gingon ako ganina is ang ginagpusil ay ginagamit na din sa krimen, so madali din na ma-confiscate nila ang pusil kay para maiwas na sa katong krimen na ginabuhat day sa mga PSP or uban pa na ginagamit ang mga issued firearms for crime purposes. So